Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Ready or Not. This is a game! Nagsimula ang kwento noong 1981 sa loob ng Ledomas Mansion. Makikita ang dalawang batang magkapatid na si Daniel at Alex na hinahabol ang isang lalaki na nagngangalang Charles. Itinago ni Daniel si Alex sa loob ng isang aparador at siya mismo ang humarap kay Charles. Samantala, si Charles na asawa ng kanyang tiyahin na si Helen ay nagmamakaawang tulungan siya. Makikita na sugatan ito at may mga taong gustong pumatay sa kanya. Ngunit sa halip na tumulong, sumigaw si Daniel at isinumbong ang kanyang kinaroroonan na nagdala sa isang malagim na kapalaran para kay Charles. Lumipas ang 30 taon, ikakasal na si Alex kay Grace. Makikita si Grace na nagsasanay na ng kanyang wedding vows sa harap ng salamin. At upang pakalmahin ang kanyang kaba, siya ay nagsindi ng sigarilyo. Ilang sandali pa, dumating ang kanyang mapapangasawa na si Alex. Pinagmamasdan ang kanyang pamilya sa labas habang pabirong kinukwento ang mga ito. Para kay Alex, kakaiba at medyo nakakakilabot ang kanyang pamilya. Pero para kay Grace, gusto niyang matanggap siya ng mga ito. Ilang sandali pa, pumasok naman si Daniel, ang kuya ni Alex, upang sunduin ito. Bago umalis, seryosong sinabi ni Daniel kay Grace na may pagkakataon pa siyang tumakas mula sa kanilang pamilya. Ngunit binaliwala rin niya ang ideyang iyon at tuluyan na itong umalis. Nang umalis si Daniel, muling inalok ni Alex si Grace ng pagkakataong umalis, ngunit inakala ito ni Grace na biro lamang at tiniyak niyang buo ang kanyang loob na papakasalan ito. Sa gitna ng kanilang wedding photos, sinabi ng ama ni Alex na si Tony ang kanyang hindi pagsang-ayon, lalo na sa 2 taon na pagkawala ni na Alex at Grace. Sa kabilang banda, hindi maganda ang tingin ng kanilang tiyahin na si Helen kay Grace, habang si Charity naman, ang asawa ni Daniel, ay halatang hindi rin pabor para sa kanya. Ilang sandali pa, nilapitan ni Grace si Becky, ang ina ni Alex. Ramdam nito ang kanyang kaba, kaya sinubukan siya nitong pakalmahin. Ikinwento nitong naranasan din niya ang parehong paghusga noong siya ay bagong pasok sa pamilya. Sa kabila ng tensyon, naging maayos ang kasal. Masayang masaya ang bagong kasal habang sila'y naglalakad sa aisle na tila walang anumang problema. Kinagabihan, habang naglalambingan sina Grace at Alex sa kwarto, bigla namang naputol ang kanilang sandali nang mapansin na pinagmamasdan pala sila ni Helen sa sulok. Malamig nitong sinabi na hinihintay na sila ng buong pamilya. Nang muli silang mapag-isa, ibinunyag ni Alex ang tradisyon ng kanilang pamilya. Dahil sa yaman na nagmula sa paggawa ng board games at baraha, kinakailangan nilang maglaro tuwing hating gabi sa tuwing may bagong miyembro na papasok sa pamilya Ledomas. Ang larong lalaroin ay nakadepende sa barahang mabubunot. Ngunit para kay Grace, kahit kakaiba man ito, ay determinado pa rin siyang manalo. Sa dining room, lihim na sinabi ni Alex sa kanyang ama na balak niyang ilayo si Grace sa pamilya kinabukasan at hindi na ipapaalam dito ang kanilang mga sikreto. Samantala, makikitang nag-iikot si Grace sa mansyon habang papunta sa music room. Doon, sinalubong siya ni Becky na may mainit na pagtanggap. Nag-usap sina Grace at Becky tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano siya lumaki sa foster family at kung gaano niya pinangarap na magkaroon ng isang permanenteng pamilya. Sinabi rin ni Grace na noong una ay ayaw ni Alex na ituloy ang kasal, ngunit nakita nito kung gaano kahalaga ang kasal para sa kanya. Dahil dito, nagpasalamat si Becky kay Grace dahil nakikita niya ang mabuting epekto nito sa kanyang anak, kaya pinakiusapan nito si Grace na manatili sila sa kanilang pamilya. Samantala, nag-aalala naman si Alex sa maaaring sabihin ng kanyang ina, kaya agad niyang hinila palayo si Grace. Napansin naman ni Grace ang kakaibang kaba ni Alex at doon nagsimulang pumasok ang pag-aalala sa kanyang isipan. Ilang sandali pa, tumating ang kapatid ni Alex na si Emily, isa itong adik, kasama ang kanyang asawa na si Fitch at ang kanilang mga anak na sina Georgie at Gabe. Tuwang-tuwa si Emily na makilala si Grace, ngunit agad itong pinutol ni Helen, halatang hindi pa rin ito sang-ayon. Pagkatapos, dinala ng pamilya si Grace sa game room, isang silid na puno ng mga sandatang panghunting at mga nakadisplay na hayop. Dito, sinimulan ni Tony ang kwento ng pinagmulan ng yaman ng pamilyang Ledomas. Ayon dito,
Ang kanilang ninuno na si Victor ay isang mandaragat na hinamon ng isang misteryosong kolektor ng antique na si Mr. Lebel na lutasin ang isang puzzle box. Kapag nagtagumpay siya ay pupundohan nito ang anumang negosyong nais nitong itayo. Nalutas ni Victor ang puzzle at ginamit ang perang nakuha upang itayo ang kanilang gaming empire. Simula noon, naging tradisyon na ng pamilya na hayaan ng kahon na pumili ng laro bilang paraan ng pagtanggap sa bagong miyembro ng pamilya. Pagkatapos, ibinigay ni Tony ang kahon kay Grace at sinabing pumili ng isang baraha. Dahan-dahang kumuha si Grace at malinaw niyang binasa ang pangalan ng laro. Ito ay hide and seek. Biglang natahimik ang buong silid at sa gitna ng katahimikan makikita ang matinding takot sa mukha ni Alex. Para simulan ng laro, kailangang magtago ni Grace mula sa buong pamilya hanggang sa sumikat ang araw. Palihim naman siyang binulungan ni Alex na magkita sila sa kanilang kwarto. Tumanggi naman si Grace dahil para sa kanya laro lang ito at gusto niya itong seryosohin. Pagkatapos, isa-isang pinatay ang mga CCTV at isinara ang lahat ng pinto at bintana. Samantala, ang butler ng pamilya na si Stevens ay nagpatugtog ng isang lumang plaka, hudyat ng pagsisimula ng laro habang naghahanap si Grace ng kanyang pagtataguan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang buong pamilya ay nagsisimula ng maghanda, armado ng iba't ibang sandatang panghunting habang inihintay ang pagtatapos ng countdown. Nakakita naman si Grace ng isang cabinet at doon siya nagtago. Pinayuhan naman ni Becky si Alex na manatili lamang sa loob ng kwarto habang kitang-kita ang pag-aalala nito sa kanyang asawa. Pagkatapos ay iniwanan nila si Alex sa game room habang binabantayan ni Charity ang pinto. Ngunit hindi mapakali si Alex kaya palihim siyang dumaan sa mga daanan ng mga katulong upang hanapin si Grace at nang bumalik si Charity wala na si Alex sa silid. Habang nagsisimula na ang paghahunting, nahihirapan naman si Fitch sa paggamit ng kanyang crossbow dahil sa kaba nagpaalam muna siya na pumunta sa banyo. Samantala, si Grace ay mabilis na nainip sa kanyang pinagtataguan kaya't lumabas ito mula roon. Ngunit habang ginagawa ito, sumabit ang kanyang wedding dress dahilan upang mapunit ito. Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig ang isa sa mga katulong. Ito ay si Clara na hinahanap si Georgie. Agad namang nagtago si Grace, pilit na hindi nagpapakita. Sa puntong ito, hindi pa rin niya alam na hindi na ito basta laro. Ilang sandali pa, biglang may humawak kay Grace mula sa likuran. Walang iba kundi si Alex. Agad siyang hinila nito upang magtago sa likod ng kama. Pumasok naman si Clara sa kwarto. Iniisip na doon nagtatago si Georgie. Nang may marinig itong ingay sa labas, sumilip ito sa may pintuan at sa isang iglap, isang bala ang tumama dito. Nagmadaling pumasok si Emily at tuwang-tuwa. Inakala niya na si Grace ang kanyang nabaril. Nagdatingan ang ibang pamilya. Nagalit naman sina Tony, Daniel, Becky at Helen nang makita ang nangyari dahil hindi si Grace ang tinamaan kundi ang isa sa mga katulong. Habang nagtatago, hindi makapaniwala si Grace na narinig na usapan ng pamilya tungkol sa isang ritual at ang kailangan nila ay makuha ang buhay ng bride. Pagkaalis ng mga ito, dali-daling hinila ni Grace si Alex upang tumakas. Halos hindi pa rin makapaniwala si Grace sa mga nangyayari, gulong-gulo at nanginginig sa takot. Dumaan sila sa mga lihim na daanan ng mga katulong at sa wakas nakalayo sila sa panganib. Si Grace ay nanginginig sa takot habang dahan-dahan itong isinusuot ang kanyang sapatos. Doon, ibinunyag ni Alex ang katotohanan dahil ang nakuha niyang baraha ay ang tanging bad card at ayon sa tradisyon may kakilakilabot na mangyayari sa pamilya kung hindi nila iaalay si Grace bilang sakripisyo. Galit na galit si Grace, pakiramdam niya ay alam ni Alex ang kapahamakan na naghihintay sa kanya, ngunit iginiit ni Alex na wala siyang ideya at hindi niya akalain na mangyayari ito. Samantala, si Fitch na nasa banyo ay naririnig ang kanilang usapan mula sa ventilation, ngunit mas pinili nitong manood ng video kung paano gumamit ng crossbow. Ipinagpatuloy naman ni Alex ang kanyang paliwanag. Kung hindi nila susundin ang ritual, maaari silang mamatay, tulad na nangyari sa kanyang tiyuhin at pinsan matapos silang ikasal at hindi naglaro.
Aminado si Alex, natatakot siya na baka mawala si Grace kung sasabihin niya dito ang totoo. Matapos ipahayag ang kanyang pagmamahal, sinabi niya kay Grace ang isang plano. Maghihintay ito sa service kitchen habang pupunta naman siya sa security room upang i-unlock ang lahat ng pinto. Nang sila ay maghiwalay, pinunit ni Grace ang laylayan ng kanyang wedding dress upang mas makagalaw siya ng mas mabilis. Ilang sandali pa, napunta siya sa pagitan ng dalawang pinto at hindi niya alam kung alin dito ang patungo sa kusina. Sa kabilang banda, bit-bit ni na Tony at Daniel ang bangkay ni Clara at eksaktong sa sandaling iyon, napadaan naman si Grace sa likuran nila. Agad naman siyang tumakbo palayo, ngunit sa kabilang dulo, sinalubong siya ni Emily na halos wala sa sarili na nagpaputok ng baril, ngunit ni isa ay walang tumama. Nakataka si Grace papunta sa study room. Sinubukan niyang gamitin ang telepono, ngunit patay ang linya nito. Ilang sandali pa, may narinig siyang ingay, kaya agad siyang nagtago at doon pumasok naman si Daniel. Nanigas si Grace sa takot, ngunit sa halip na habulin siya, tahimik lang na uminom ito ng alak. Pagkatapos, binigyan niya si Grace ng 10 segundo upang tumakas bago niya ipinaalam sa pamilya ang kanyang kinaroroonan. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Grace habang binibilang naman ni Daniel ang oras. Nang matapos ang bilang, ibininyag ni Daniel kung nasaan siya. Nadismaya naman si Charity sa ginawa ng kanyang asawa na para bang sinadya nito na pabayaang makatakas si Grace. Kinwestiyon ni Daniel ang moralidad ng kanyang asawa, ngunit ipinaalala ni Charity ang kanyang nakaraan na mas pipiliin niyang mamatay kaysa mawala ang buhay na meron siya ngayon. Dumating ang buong pamilya at hindi maitago ni Daniel ang kanyang pagkasuklam sa paraan ng kanilang pagtrato sa sitwasyon na para bang normal lang ang lahat ng nangyayari. Nang mapansin ni Emily na nawawala ang kanyang baril, inalok naman ni Fitch ang kanyang crossbow. Sa sandaling iyon, isang kasambahay na si Tina ang biglang tumating at nagsabi na nakita niya si Grace, ngunit biglang nakalabit ni Emily ang crossbow na si Tina naman ang tinamaan. Nagulat ang lahat. Sinabi naman ni Helen na ipagpatuloy na nila ang kanilang paghahanap, ngunit naputol ang kanyang pagsasalita dahil sa ungol ni Tina sa tinabong sugat. Sa inis, hinataw niya ng palakol ang kawawang kasambahay at tuluyan na itong pinatahimik. Pagkatapos, iminungkahi ni Becky na gamitin na lang ang mga kamera upang mahanap si Grace. Sumang-ayon naman ng iba, ngunit si Helen nananatiling matigas. Gusto niyang sundin ang tradisyon kahit ano pa ang mangyari. Nagtalo ang pamilya bago tuluyang nagdesisyon na gamitin na ang kamera upang hanapin sina Grace at Alex. Pumasok naman si Grace sa game room at kumuha ng shotgun at mga bala. Nang makita niya ang sarili sa salamin, na bahala siya sa kung ano ang kanyang kinahinatnan. Samantala, nakarating si Alex sa security room kasabay ng pagpasok ni Grace sa service kitchen. Nang mapansin niya na nakalak pa rin ang pinto, sinubukan niya itong barilin upang mabuksan, ngunit wala itong bala. Sa sandaling iyon, may narinig siyang sumisipol na papalapit kaya agad siyang nagtago. Samantala, napansin ni Daniel na muling naka-on ang mga kamera at naghinala siya na si Alex ang may kagagawan nito. Samantala, sa kusina, makikita si Stevens na abala sa paghahanda ng tsaa. Marahang gumapang si Grace upang makaiwas dito habang tahimik na nilalagyan niya ng bala ang kanyang shotgun. Isinara niya ito ng may mahinang tunog kasabay ng pag-awit ni Stevens at pag-ugong ng takore. Nang mga oras na iyon, bigla namang na-disable ang lock ng pinto na nagpa-alerto sa kanilang dalawa. Wala nang nagawa si Grace kundi lumabas sa kanyang pinagtataguan at itinutok ang baril kay Stevens at inutusang palabasin siya. Kinalapit niya ang baril, ngunit napag-alaman niya na peke lamang ang bala nito. Sa kanyang desperasyon, inihagis ni Grace ang takuri sa mukha ni Stevens. Gumanti naman si Stevens gamit ang kutsilyo sa kusina upang harangin siya, kaya napilitan si Grace na maghanap ng ibang paraan upang makatakas. Samantala sa security room, winasak ni Alex ang mga kontrol gamit ang isang fire extinguisher, eksaktong pagpasok ng kanyang ama. Sinakal ni Alex si Tony habang binabantaan itong pakawalan si Grace. Pinakalma naman ni Daniel ang kanyang kapatid na nagbigay ng pagkakataon kay Tony upang hampasin sa likod si Alex.
Sa ibang eksena, narinig ni Grace sina Tony at Daniel mula sa malayo, kaya agad niyang binuksan ang isang cabinet upang magtago. Ngunit laking gulat niya nang makita ang huling katulong na si Dora sa loob. Siniguro ni Grace sa kanya na hindi siya ang hinahanap ng pamilya. Ngunit sa halip na tulungan siyang magtago, sumigaw si Dora upang ipaalam sa pamilya kung nasaan si Grace. Pagkatapos ay hindi sinasadyang napindot ng kamay nito ang isang buton dahilan upang ito'y umandar at magsara. Sa kabila ng desperadong pagtatangka ni Grace na iligtas siya, naipit si Dora sa loob nito. Samantala sa kwarto, ipinosas ni Tony si Alex sa kama. Ilang sandali pa, dumating si Stevens at ibinalita nito na bukas na ang mga bintana at pinto at patay na rin si Dora. Tuluyan naman nagalit si Tony sa balitang iyon. Sa labas ng bintana, tahimik na nakikinig si Grace habang wala na ang iba. Narinig niya na sinisisi ni Helen si Tony. Sinasabing kasalanan nito kung bakit naligaw ng landas si Alex. Iginiit ni Tony na matagal na kinasusuklaman ni Alex ang kanilang pamilya. Ngunit naniniwala si Helen na natatakot lamang si Alex sa tunay nitong pagkatao. Ikinuwento rin ni Helen ang kanyang pagsisisi na sana ay hindi na niya sinubukang iligtas ang kanyang asawa at siya na lamang ang tumapos dito noon. Malalaman din na si Alex lamang ang nakakita kay Mr. LaBelle noong siya ay bata pa, kaya naniniwala si Helen na siya ang nakatakdang mamuno sa kanilang pamilya balang araw at sa huli ipagkakanulo rin niya si Grace. Sa ibaba, abala naman si Fitch sa pakikipag-usap sa kanyang kaibigan sa telepono nang biglang bumagsak si Grace at lumitaw sa bintana sa likuran niya, ngunit hindi niya ito napansin. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakalabas ng bahay si Grace at tumakbo sa daan ng dating nagpasaya sa kanya. Dumiretso siya sa gate, ngunit bigla siyang napahinto nang may nakita siyang isang tao sa labas na may hawak na flashlight. Nagtago si Grace sa loob ng kamalig bago pa man siya mapansin ng taong iyon. Tahimik siyang naghintay at nakahinga siya ng maluwag nang makita na si Georgie lamang iyon. Lumapit siya sa bata, ngunit bigla siyang binaril nito at tinamahan ang kanyang kamay. Pinigil ni Grace ang kanyang sigaw bago niya sinampal ng malakas si Georgie dahilan upang mawalan ito ng malay. Sa sandaling iyon, nagulat si Grace sa isang kambing kaya't siya'y natisod at nahulog sa isang hukay, isang lugar kung saan itinatapon ang mga bangkay ng mga nakaraang sakripisyo. Sa kabila ng sugatang kamay, pilit siyang umakyat sa isang hagdan, ngunit lalo niyang nasugatan ang sarili nang matusok ang kanyang kamay sa isang pako. Ilang sandali pa, nakalabas siya ng kamalig at nagtatakbo palabas ng mansyon. Samantala, habang naninigarilyo sa labas, napansin ni Charity si Grace na tumatakbo. Pinaputokan niya ito, ngunit hindi tumama. Agad siyang pumasok sa loob at ipinaalam kay Stevens kung nasaan si Grace. Nakarating naman si Grace sa bakod, ngunit hindi niya ito maakyat dahil sa kanyang mga sugat. Sa di kalayuan, may isang sasakyang dumaraan. Desperadong sumiksik si Grace sa pagitan ng bakod at nakiusap sa dumadaang driver na tulungan siya. Ngunit hindi siya pinansin nito at tuluyang umalis. Maya-maya, may isa pang sasakyan ang paparating mula sa mansyon ng Ledomas, kaya agad siyang nagtago sa kagubatan. Samantala, iniulat ni Stevens na nakalabas na si Grace. Nagbiro naman si Daniel tungkol sa sitwasyon, bagay na ikinagalit ng kanyang ama. Ipinaalala ni Tony sa kanya na kapag nabuhay si Grace hanggang umaga, silang lahat ay mamamatay tulad ng nangyari sa isa pang pamilya na nabigong tuparin ang kasunduan kay Mr. LaBelle. Sa ibang eksena, pilit na kumakawala si Alex mula sa posas sa pamamagitan ng pagkiskis nito sa kahoy hanggang sa mapalaya nito ang sarili. Samantala, makikita naman sina Emily at Daniel na itinatapon ang mga bangkay ng mga katulong sa hukay. Labis ang pagod at nagsisisi sa kanilang mga ginagawa. Sinabi ni Daniel na marahil ay nararapat lang na mamatay ang kanilang pamilya. Ngunit tumutol si Emily, iginiit na hindi dapat madamay ang kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, natagpuan nila si Georgie sa isang sulok at sinabing binaril niya si Grace dahil iyon ang ginagawa ng lahat. Natuwa naman si Emily sa ginawa ng kanyang anak at sinabing proud na proud siya dito. Samantala sa kagubatan, natagpuan ni Steven si Grace at hinabol niya ito at pinabagsak. Ngunit tumanggi si Grace na sumuko, sinakal niya si Stevens hanggang sa ito'y mawalan ng malay. Agad niyang kinuha ang sasakyan upang makatakas,
ngunit hindi niya napansin na buhay pa pala si Stevens. Sa loob ng kotse, tumawag si Grace sa Vehicle Assistance Company upang humingi ng tulong. Ngunit nauna na palang nai-report na ang sasakyan ay nakarnap. Pagkatapos ay biglang nag-shutdown ang voice agent ng sasakyan. Biglang tumigil ang kotse sa gitna ng kalsada dahilan upang maabutan siya ni Stevens at maturukan ng pampatulog. Ilang sandali pa ay nagising si Grace sa loob ng sasakyan. Habang si Stevens ay nagmamaneho, tumawag siya sa pamamagitan ng video call sa pamilya Ledomas na tuwang-tuwa nang malaman na ibabalik na si Grace sa mansyon. Dahil dito, nilakasan ni Stevens ang radyo bilang selebrasyon. Lingid sa kanyang kaalaman, nagkamalay na si Grace sa kanyang likuran kaya hindi niya narinig ang mga babala ng pamilya Ledomas. Sinipa ni Grace ang kanyang mukha dahilan upang mawalan ito ng kontrol at mabangga ang sasakyan. Gumapang palabas si Grace mula sa tumaob na kotse, ngunit sa mga sandaling iyon natagpuan siya ni Daniel. Inamin nito na gusto niya si Grace, ngunit hindi niya kayang isakripisyo ang buong pamilya para sa kanya. Pagkatapos ay pinatulog niya si Grace sa pamamagitan ng pagpalo gamit ang baril. Saka tinawag ang kanyang ama upang lumabas mula sa pinagtataguan nito. Samantala, nakaposas pa rin si Alex nang puntahan siya ng kanyang ina. Sinabi nito na nahuli na nila si Grace. Ipinahayag ni Becky ang kanyang pag-aalinlangan at ayaw niya sanang saktan si Grace, ngunit mas mahalaga pa rin sa kanya ang kanyang pamilya. Iginiit ni Alex na hindi totoo ang sumpa. Sarkastikong tumawa naman si Becky at sinabi na kung hindi siya naniniwala rito ay hindi niya hahayaang makabunot ng baraha si Grace. Ipinaliwanag ni Alex sa kanyang ina na iniwan niya ang pamilya noon dahil napagod na siya sa malulupit nilang tradisyon. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Grace at sinabing ito ang pipiliin niya kaysa sa kanyang pamilya. Ngunit hindi naniniwala si Becky sa kanyang sinabi. Samantala, nagising si Grace na nakahiga sa isang altar ng sakripisyo habang si Tony ay binabanggit ang isang ritual sa ibabaw niya. Ibinigay ni Daniel sa kanyang ama ang alak para sa ritual at ipinasa ito sa buong pamilya upang inumin. Makikitang sumisigaw naman si Grace habang pinapanood si Tony na itinaas ang patalim upang siya'y saksakin. Ngunit bago pa ito mangyari, biglang nagsuka ng dugo si Tony at ang iba pa. Sa sandaling iyon, mabilis na pinalaya ni Daniel si Grace kasabay nito ang tuluyang pagkakatanggal ni Alex mula sa kanyang mga posas. Nagtago sina Daniel at Grace, ngunit natagpuan sila ni Charity habang nakatutok ang baril sa kanila. Walang pag-aatubili, binaril ni Charity ang sarili niyang asawa. Nagingit-ngit naman si Grace sa galit, agad niyang inagaw ang baril at hinampas si Charity sa ulo. Pagkatapos, agad siyang lumapit kay Daniel upang tulungan ito, ngunit iginit nitong umalis na siya. Nang magharap muli, sina Grace at Tony ay wala na siyang takot. Dinampot nito ang isang lampara at hinampas niya ito sa ulo, dahilan upang mawalan ito ng malay. Kasabay nito, nahulog ang lampara at nasunog ang mga kortina. Sa sandaling iyon, binaril naman ni Becky si Grace ng pana, ngunit sumablay ito. Sa kabilang banda, nadatnan ni Alex si Daniel na naghihingalo sa sahig, nakikiusap na kailangan pa rin niya ang kanyang kapatid. Umupo si Alex sa tabi ng bangkay ni Daniel at labis na nagdalamhati. Samantala, sinakal ni Becky si Grace. Sa gitna ng pakikipaglaban, nahila ni Grace ang mantel ng mesa dahilan upang mahulog ang isang maliit na box. Nawalan ng kontrol si Becky. Gumanti si Grace at paulit-ulit niyang hinampas si Becky gamit ang maliit na box. Sa oras na iyon, tumigil lamang siya nang tawagin siya ni Alex. Hindi ito makapaniwala sa nasaksihan nang makita ang katawan ng kanyang ina na duguan. Hindi na sigurado si Grace kung kakampihan pa ba siya ni Alex. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa kanyang asawa. Umiiyak si Alex habang sinasabing patay na ang kanyang kapatid. Tinanong nito si Grace kung mananatili pa ba ito sa kanya matapos ang lahat ng nangyari. Ngunit hindi siya sinagot nito. Hinawakan ni Alex ang kanyang mukha at sa sandaling iyon ay nakaramdam ng kaunting ginhawa si Grace. Ngunit bigla nitong hinigpitan ang hawak nito sa ulo ni Grace na tila nakapagpasya na siya. Hinablot niya si Grace at tinawag ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay sa isang dumating ang mga natitirang miyembro ng pamilya.
Habang nagluluksa sina Emily at Tony sa pagkamatay ni Becky, sinabi ni Helen na ipagpatuloy na ang ritual. Sa harap ng dalawang bata, pinigilan ng mga matatanda si Grace. Makikita na nakatayo si Alex sa ibabaw niya, may hawak na kutsilyo. Tumingala naman si Grace, nagmamakaawa sa kanyang asawa. Ngunit nakapagdesisyon na si Alex at ibinagsak niya ang kutsilyo. Sa huling sandali, naigalaw ni Grace ang kanyang braso kaya't sa balikat lamang siya tinamaan. Dahil sa kalituhan, nagawa niyang makatakas. Sumigaw siya sa sakit at galit, sabay na itinutok ang kutsilyo sa kanila. Hinila ni Helen ang mga kurtina, ngunit sumikat na ang araw, dahilan upang mapaatras sina Fitch at Tony. Lumuhod naman si Helen at nagmamakawa ng kapatawaran kay Mr. Lebel sa kanyang bakanteng upuan. Naghintay sila sa pinakamasamang maaaring mangyari, ngunit walang nangyari. Napatawa na lang si Peach habang ang iba ay naguguluhan sa mga oras na iyon. Naniniwala si Helen na binigyan sila ni Mr. Lebel ng pangalawang pagkakataon, kaya lumapit siya upang salakayin si Grace, ngunit bigla siyang sumabog sa harap ng lahat. Nagsimula namang tumugtog ang plaka habang unti-unting nasusunog ang buong bahay. Hinamo naman ni Tony si Mr. Lebel. Iginiit niya na naging tapat siya habang buhay, ngunit hindi rin siya nakaligtas. Isa-isang nasawi sina Fitch, Charity, Emily at ang mga bata. Napatawa si Grace habang nasasaksihan ang pagbagsak ng pamilya. Nang si Alex na lamang ang natitira, humingi ito ng tawad sa kanya, ngunit tinanggihan siya ni Grace. Tinanggal niya ang kanyang singsing at ibinato ito kay Alex at sa sandaling iyon sumabog din ito. Labis ang pagod ni Grace, pinunasan niya ang dugo sa kanyang katawan. Napatingin siya sa upuan at tila nasilayan ang anyo ni Mr. Lebel na sumasaludo sa kanya. Ilang sandali pa, tuluyan nang umalis si Grace sa nasusunog na mansyon at umupo sa hagdan. Kinuha niya ang sigarilyo na mula sa katawan ni Becky at sinindihan ito. Sa di kalayuan, maririnig ang papalapit na tunog ng mga sirena at sa wakas ay dumating na ang tulong. Sa pagtatapos ng pelikula, tinanong siya ng isang pulis kung ano ang nangyari. What happened to you? In-laws. Did you say in-laws? Salamat kaibigan at tumabot ka sa part ng videong ito, at kung nais mong mapanood ang part 2 ng pelikulang ito ay pakitype na lang sa comment section ang salitang ready. Ang moral lesson ng kwentong ito ay dapat dito nilalagay ang mga buhayang politiko para sila ang hantingin ng pamilya Ledomas.